Tapos na ang pahinga, magtitinda na ako. Kaya tara, samahan niyo ako. Nakatulog nga ulit ako at tinanghali na ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Makita ko nga 6 AM na, ay pandalasan na. Nagsimula na nga ako dito maghatid ng mga order nila. Ganitong oras talaga, ay tulog pa sila. Kaya habang tulog pa sila, ay kikwentuhan ko muna kayo. Mahaba nga itong ikukwento ko sa inyo. At siguro, iba sa inyo dito ay madaming makakarelate. Ito na nga, ikukwento ko na. Mayroon akong isang client. Itong client ko na to, ay hindi ko expected na ganito na pala ang buhay niya. Kasi way back 2024 to 2025, ay maganda pa talaga ang buhay niya. Talaga naman pag bumibili siya sa akin noon ng kakanin ay talaga namang paldo. Yung tipong makita ko lang yung chat niya sa messenger ko ay talaga namang nagniningning ang aking paningin. Yung tipong sa kanya pa lang ay sold out na agad yung panindaman. Sana all. At ito na nga kanina. Almost 7 months si ma'am walang paramdam. Hindi talaga siya bumili ng 7 months na yun. Bigla siya kaninang nag-chat. Kaya nung nakita ko agad yung chat niya ay dali-dali akong pumunta sa bahay nila. Ang kaso ay hindi pala dun ang bahay na nila. Lumipat na pala sila. Same lugar pa rin naman, kaso ibang subdivision. Itong client ko na to talagang nakaka-chat ko na siya before. Nakakakwentuhan ko na rin siya. Nag-share din siya sa akin ng mga problema niya. Pagdating ko nga sa kanila kanina, kinamusta ko siya agad. Sabi ko agad sa kanya, akala ko ma'am, nag-migrate na kayo. Kaso iba yung nakita ko sa mukha ni ma'am. Sobrang laki ng pinayat niya. As in literal na bagsak talaga yung katawan niya. Then sumagot naman siya sa akin. Sabi niya lang sa akin ay marami daw siyang naging problema. Hindi nga raw niya in-expect na talagang dadapuan sila ng ganong problema. Diba? Kasi lahat naman tayo ay dumadating sa mga pagsubok. Walang exempted dito sa mundong ibabaw. Kaya sinabihan ko siya na huwag niyang pababayaan ang sarili niya. Una niyang shinare sa akin na problema niya ay nalulung daw siya sa sugal. Lalong-lalo na sa online sugal. Ang asawa naman niya ay seaman. Hindi pa nga daw alam ng asawa niya na may ganito siyang problema. Yung tipong pati yung sasakyan nila ngayon ay ibenta niya na. Ang business din nila ngayon ay sarado na. Walang kaalam-alam ang asawa niya sa lahat ng nangyayari. Ang alam lang ng asawa nila ay lumipat sila ng bahay. Ang alam lang ng asawa niya ay kaya sila lumipat ay para malapit sa school ng anak niya. Hindi niya maikwento sa asawa niya dahil hahanapan talaga siya ng pera. At tatanungin talaga siya kung ano ang nangyari. Yung problema niya nga ngayong taon na to ay darating ang asawa niya. Aray ko, lalong sumakit ang ulo ko sa kanya. Marami pa siyang shinare sa akin. Pero sa ngayon ay puputulin ko muna. Abangan niyo ang part 2. O siya, bye-bye. I love you all.